Magandang araw. Pakitago niyo na lang po ako sa pangalang Faye. 23 years old. Nakatira po dito sa Baclaran. Ang kwentong ibabahagi ko ay sarili ko pong karanasan na nangyari nitong nakalipas lang na Semana Santa. Maaring walang maniwala na totoong nangyari ito, pero gusto ko pa ring ibahagi at sana kayo na lang ang bahalang umintindi dahil hindi ako magaling pagdating sa pagsasalaysay. Isa po ako sa mga taong hindi naniniwala noon pagdating sa mga kwentong kababalaghan. Marami na akong narinig ng mga kwento, lalo na yung tungkol sa mga aswang at kung ano-ano pang hindi ka panipaniwalang mga nilalang, pero para sa akin, mga gawa-gawa lang yon ng mga taong may malilikot na imahinasyon. Katwiran ko, kung talagang may nabubuhay na mga kagaya nila, bakit wala namang nakapagpatunay na totoo nga ang mga ito? Kahit ang mga lolo't lola kong matagal na ring nabubuhay sa mundo ay ni minsan hindi pa raw nakakita ng mga sinasabing aswang at mga impakto. Pero sa kabila nga ng makabagong panahon, may ilan pa ring nagsasabing totoo raw ang mga aswang. Katulad na lang ng kababata at kaibigan kong si Aida. Numero 1 mahilig sa mga kwentong katatakutan at kababalaghan ng kaibigan kong ito. At kahit hindi pa talaga siya nakakakita ng kahit kuko ng aswang, sobrang naniniwala siyang totoo ang mga ito. Minsan nga kinukwentuhan pa nga niya ako ng mga nababasa niyang mga totoong karanasan daw tungkol sa mga aswang at kung ano-ano pang nilalang. Bagay na madalas ko lang tawanan. Hanggang sa magkaroon kami ng bagong kakilala. Tawagin na lang po natin siyang Lorna. Siya nga po pala, magkasama po kami ni Aida sa pinapasukan naming trabaho at ganoon din sa tinutuluyan naming boarding house. Pareho po kaming lumaki sa probinsya at magkasama po kaming lumuwas dito sa Metro Manila para makipagsapalaran. Dati po ay sa bandang Balintawak po kami naninirahan ni Aida at nangungupahan sa isang boarding house at doon nga namin nakilala si Lorna. Bale, bagong lipat lang noon si Lorna sa nasabing boarding house at kami ang una niyang naging kaibigan doon. Kagaya ko, hindi rin naniniwala sa mga kababalaghan si Lorna at sa kung ano-anong elemento. Madalas tuloy ay napagtutulungan namin si Aida na kontrahin kapag nagkukwento ito tungkol sa mga nababasa niyang mga kwentong aswang. Hanggang minsan nga, naghahamunan kaming tatlo na patunayan sa amin ni Aida na totoo ang mga nilalang na pinaniniwalaan niya. Bale, hinamon siya ni Lorna na mag-aswang hunting kaming tatlo para malaman namin kung totoo nga ang mga kwento-kwento tungkol dito. Dahil malapit na rin naman ang Semana Santa, napagkasunduan namin na sa araw na yon namin gagawin ang panghahanting ng aswang. Napili naming puntahan ang lugar ng Aklan. Ayon kasi kay Lorna, may mga kwento na rin daw siyang narinig na may mga taong nakaengkwentro na ng aswang sa lugar na ito. Tamang-tama lang daw na doon kami pumunta dahil may kakilala raw siya na nakatira doon na dati niyang katrabaho at umuuwi roon tuwing Semana Santa. Dapit hapon na nang marating namin ang lugar ng sinasabing kakilala ni Lorna. Tuwang-tuwa naman kami ni Aida dahil maganda ang lugar at napakatahimik din. Kumbaga ay nakaka-relax dahil malayo yon sa maingay na lungsod. Yun nga lang ay kinailangan pa naming lakarin ng daan papunta sa kinaroroonan ng bahay ng tutuluyan namin. Medyo may kalayuan kasi yon sa daan ang binabaan sa amin ng sinakyan naming tricycle. Ang sabi ni Lorna, ganoon talaga sa lugar na yon. Medyo liblib pa raw kasi. Bukod pa roon ay mabato rin ang lupang kalsada. Kaya hindi rin talaga gumagawi banda roon ang mga sasakyan.
Kapansin-pansin din na iilan lang din ang mga bahay doon at magkakalayo ang pagitan. Pagdating namin sa bahay ng kakilala ni Lorna, wala kaming nakitang ibang tao doon. Kaya napatanong ako kung nasaan ang sinasabi niyang kakilala niya na may-ari ng bahay. Sabi ni Lorna, nakalimutan daw niyang sabihin sa amin na hindi pala raw yon makakauwi dahil nayaya raw ng ibang kaibigan nito na dumayo sa ibang lugar para doon magmahal na araw. Pero pinayagan naman daw kami noon na tumuloy sa bahay niya habang naroon kami. Iniwan na nga lang daw sa kanya ang susi ng bahay. Matapos niyang sabihin yon ay hindi na ako nagtanong. Para sa akin, mas mainam na rin kami lang ang naroon dahil hindi kami maiilang sa pagkilos. Maya-maya ay nagpaalam saglit si Lorna na aayusin daw muna ang kwartong tutulugan namin. Kaya naiwan kaming dalawa ni Aida sa salas ng bahay. Habang tahimik akong nakaupo sa isang tabi, para namang pusang hindi mapakali si Aida sa pagmamasid sa paligid ng bahay. Maya-maya ay narinig kong tinawag ni Lorna si Aida. Medyo nagulat pa nga ako dahil hindi ko agad napansin ang pagsulpot niya sa salas. Dali-dali siyang lumapit kay Aida na nasa harap ng parang altar at tinanong ang isa kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi naman ni Aida na inaayos lang niya ang pagkakatayo ng krus na naroon. Paano'y nakabaliktad daw kasi? Naku, hayaan mo na yan. Huwag mo nalang galawin. Hindi naman natin gamit yan. Narinig kong sabi ni Lorna at muling ibinalik sa pagkakabaliktad ang krusipiho. At pagkatapos ay niyaya na kami sa loob ng kwarto para magpahinga muna. Nang maggabi na, magkakasabay kaming kumain. Niyaya kami ni Lorna maghapunan dahil nagluto raw siya. Habang kumakain na kami, biglang napahanap ng asin si Aida dahil parang matabang daw ang panlasa niya sa pagkain. Sinabi naman ni Lorna na sadyang matabang ang pagkakaluto niya roon dahil naubusan na raw ng asin sa kusina. Pagbalik niya, may dala na siyang asin. Tinanong ko siya kung saan niya yon nakuha. Ang sabi niya sadyang may dala siya nito dahil madalas matabang ang kanyang panlasa. Inalok pa nga niya kami ni Lorna ng asin na nasa kanyang palad. Kumuha ako ng kaunti habang tumanggi naman si Lorna na kumuha doon. Ang sabi nito, okay na raw siya sa lasa ng pagkain niya kahit matabang. Hindi rin naman daw siya mahilig sa maalat. Biyernes Santo nang daling kami ni Lorna sa isang gubat daw na hindi naman kalayuan sa bahay na pinanggalingan namin. Ayon sa kanya, may daanan daw roon na usap-usapan daw sa lugar na yon na dinaraanan daw ng mga aswang. Kaya naman daw pinakaiiwasan ng marami ang magawi roon. Maging ang kaibigan daw niya. Sa sinabi niyang yon, medyo nakaramdam pa ako ng excitement sa gagawin naming aswang hunting na noon ko lang mararanasan. Hindi naman ako umaasang makakakita kami ng aswang dahil alam ko namang hindi mangyayari yon. Sadyang gusto ko lang mapatunayan kay Aida na wala talagang mga aswang gaya ng paniniwala niya. May ilang sandali pa lang kaming naglalakad nang sabihin sa amin ni Aida na huminto muna kami at magpahinga na muna. Pagod na raw kasi siya at hinihingal. Sa isip ko lang, paano naman siya hindi mapapagod? Kay laki ng backpack na dala niya. Para tuloy buong bahay na nila ang dala niya. Kung hindi nga lang sa harapan niya ito nakasukbit, baka nagmukha na rin siyang pagong. Pinagbigyan naman namin siya ni Lorna. Huminto muna kami. Habang nakahinto kami roon at nagpapahinga, masaya naman kaming nagkukwentuhan. Napasarap pa nga ang huntahan namin hanggang mapansin naming palubog na pala ang araw.
Ilang sandali na lang, magdidilim na rin. Kaya naisip kong sabihin kina Lorna at Aida na roon na lang kami magtayo ng tent. Plano kasi naming mag-overnight sa labas bilang parte ng pag-aaswang hunting namin. Ang sabi ko pa, hindi naman namin kailangang lumayo. Kung talagang may mga aswang nga roon, madali na kaming makikita ng mga ito at sila pa ang lalapit sa amin. Pumayag naman ang dalawa, kaya inayos na namin ang mga gamit at nagtayo na kami ng tent. Sumapit na ang hating gabi. Ginupo na rin ang antok ang dalawa kong kasama habang ako ay dilat na dilat pa rin. Hanggang sa mga oras na yon, wala pa rin akong nakikitang aswang o kahit anino nito. Hindi ko tuloy maiwasang matawa nang maisip kong sa halip na aswang hunting ang ginawa namin, naging camping na lang tuloy. Nasabi ko pa sa sarili ko na pagdating namin sa Maynila, kakantsawan ko ng gusto si Aida. Dahil wala namang kaming nakaengkwentro na aswang. Hindi ko na namalayang nakatulog na rin pala ako. Nagising na lang ako nang nakaramdam ako ng matinding lamig. Kinapa ko ang cellphone ko sa aking tabi at ini-on ang flashlight para sana maghanap ng maikukumot. Pero napansin ko na wala sa higaan namin si Lorna. Noong una naisip ko na baka nasa labas lang siya, nagpapahangin o di kaya ay nagbabawas. Kaya humiga na lang ako ulit para ituloy pa sana ang pagtulog. Pero kahit anong pikit ko, hindi na ako binalikan ng antok. Ilang sandali pa ang lumipas, hindi pa rin bumabalik si Lorna. Kaya nakaramdam na ako ng pag-aalala at pagtataka kung saan siya nagpunta. Bumangon ako at lumabas ng tent. Kahit madilim na ang gabi, hindi naman gaanong madilim sa lugar na yon dahil may kaliwanagan naman ng buwan. Naglakad-lakad ako sa paligid para hanapin si Lorna. Pero may ilang sandali na ako roon na palakad-lakad, hindi ko pa rin siya nakikita. Naisip kong pumasok na lang ulit sa loob ng tent. Akmang papasok pa lang ako nang makarinig ako ng mga kaluskos. Napalingon agad ako sa bandang likuran ko kung saan nanggagaling ang mga kaluskos. Napansin kong gumagalaw-galaw yung mabababang sanga ng mga halaman sa banda na yon na marahil ay merong humahawi. Naisipan kong lumapit doon. Hindi naman kasi ako matatakutin. Paglapit ko roon, wala naman akong nakitang kahit ano. Kaya naisip kong baka may kung anong hayop lang na dumaan doon. Nang biglang narinig kong sumisigaw si Aida. Yung sigaw na parang may kung anong kinatatakutan at humihingi ng tulong. Dali-dali akong bumalik sa kinaroroonan ng tent namin at nakita kong may kung anong umaatake kay Aida sa loob nito. Paglapit ko, bumungad sa akin ng isang tila higanteng pakpak ng paniki na nakaharang sa pinto ng tent. Inakala ko nung una na isang malaking paniki talaga yon. Saglit pa nga akong natigilan sa pagkamangha dahil noon lang ako nakakita ng higanteng paniki. Pero bigla akong natauhan nang marinig ko ulit ang mga sigaw ni Aida. Tinatawag ako nito at si Lorna at humihingi ng saklolo. Naisip kong maghanap ng kahit anong maipanghahampas sa higanting ibon at nakakita naman ako ng mahaba-habang sanga. 2 ulit ko palang itong inihampas pero nabali na agad. Ni hindi man lang natinag ang paniking umaatake kay Aida. Kaya dumampot ako ng may kalakihang bato at ipinukpok sa nakausling pakpak nito. Narinig kong umangil yon sa galit at ilang sandali pa kumilos ito paluwa ng tent. Nang tuluyan na itong nakalabas, halos mapatulala ako sa pagkasindak dahil ang inakala kong higanteng paniki
ay isang nakakakilabot at nakakatakot na halimaw pala. Hindi ako agad nakahuma matapos kong makita ang kabuuan nito. Hindi ko mawari ang eksaktong wangis niya, kung sa hayop ba o tao. Basta't ang malinaw ko lang na nakikita noon ay ang nakakatakot niyang muka at putol na katawan na may malalaking pakpak. Mabangis akong inatake ng halimaw. Tinangka kong tumakbo pero parang nakapako ang mga paa ko sa lupa. Hindi ko maigalaw ang mga ito. Naramdaman ko ang bahagyang pag-angat ng katawan ko nang dagitin ako ng lumilipad na halimaw. Napapikit na lang ako dahil naisip kong yun na ang aking katapusan. Pero bigla rin ako nitong nabitawan. At pagbagsak ko ay nakita ko siyang galit na humihiyaw na parang nasaktan. Narinig ko ang pagtawag ni Aida habang tumatakbong palapit sa akin. Tinulungan niya akong makatayo at pakaladkad niya akong hinila habang tumatakbo. Biglang-bigla ako sa mga nangyayari. Ni hindi ko na nakuhang magtanong sa halip ay sinabayan ko na lang ang mabilis na takbo ni Aida. Habang tumatakbo kami, naririnig ko pa ang malakas na pagaspas ng mga pakpak ng halimaw na patuloy na humahabol sa amin. Sinubukan ko yon lingunin at nakita kong pumapaimbulog itong padagit sa amin. Mabuti na lang ay mabilis kong nahila si Aida payukod kaya hindi kami nadagit ng halimaw. Pero pareho naman kaming nawala ng balanse at napasubsob sa lupa. Gayunpaman, agad din kaming tumayo para tumakbo ulit. Pero bago pa man yon, sinabihan ko si Aida na iwan na ang kanyang bag na noon ko lang din napansing nakasukbit sa harap niya. Sa isip ko pa, pambihira talaga si Aida. Nasa panganib na nga kami nakuha pang dalhin ng mabigat at malaki niyang backpack. Pero sa halip na alisin na yon sa katawan niya, mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakalak ng belt nito at pagkatapos ay may kinuha sa loob nito at iniabot sa akin. Ang sabi niya panglaban daw yon sa aswang. Iyon daw ang ini-spray niya kanina sa katawan ng manananggal kaya nabitawan ako nito. Noon ko lang din napansing may spray bottle din siyang hawak. Eksakto namang pagkaabot niya sa akin ito. Paimbulog na naman sa amin ng sinasabi niyang aswang. At bago pa yon makalapit sa amin, napisil ko na ang spray bottle at bumuga ang laman nun sa katawan ng manananggal. Natigilan ito sa paglapit sa amin at galit na umaangil sa sakit. Agad na kaming tumakbo habang hindi pa kami nahahabol nito. Mabuti na lang at natatandaan ko pa ang daan pabalik at ilang sandali nga lang natanaw na namin ang bahay ng kaibigan ni Lorna. Noon lang namin naalala si Lorna at kapwa pa kami napatanong sa isa't isa kung nasaan na kaya ito. Nag-alala si Aida na baka si Lorna ang unang nabiktima ng aswang. Pero ang sabi ko, baka naman nakauwi na yon. Para makasiguro dumiretso na kami sa bahay na tinutuluyan namin at napagtanto naming wala ito roon. Gayunpaman ay nagpasya kaming wag na munang umalis doon at isinara naming maigi ang mga pinto at bintana. Bagamat nag-aalala kami kay Lorna ay hindi namin magawang lumabas ulit para hanapin siya. Dahil malamang hinahunting pa rin kami ng aswang na nakainkwentro namin. Halos tulala pa ako sa pag-iisip kung totoo ba ang nangyayaring yun sa amin. Kung binabangungot lang ba ako. Maya-maya narinig ko ang mahinang pagtawag ni Aida. Naroon siya sa loob ng silid.
Lumapit naman ako sa kinaroroonan niya at may ipinakita siya sa akin. Isa yung kahoy na baul. Nung una, namangha pa ako dahil sa mga lumang pelikula lang ako nakakakita ng ganoon. Pero matapos ipakita sa akin ni Aida ang laman nito, napakunot ang aking noo. Mga botelya yon na kulay itim na sa hula ko ay langis ang mga laman dahil na rin sa pangingintab nito. May booklet din na nakasulat sa Latin ng nilalaman at kung ano-ano pang mga bato na iba-iba ang mga hugis at kulay. Tinanong ko si Aida kung ano ang mga yon. Ang sabi niya, malakas ang kutob niyang gamit daw yon ng isang aswang. Ganon na ganon daw kasi ang nakikita niya sa mga librong binabasa niya tungkol sa mga ito. Kung hindi kami siguro inatake at hinabol ng aswang ng gabing yon, baka nabatukan at tatawanan ko lang ulit si Aida sa mga pinagsasabi niya. Pero dahil nga hindi ko na maikakailang totoo nga ang mga aswang, mas tumindi pa ang kaba na nararamdaman ko. Naisip kong kung nasa loob ng bahay na yon ang kagamitan ng aswang, marahil ay aswang din ang may-ari ng bahay na yon. Kapwa halos mapatalon kami sa gulat ni Aida nang lumagabog ang pinto ng bahay. Malakas ang pakiramdam naming nasundan na kami roon ng aswang. Napayakap kami ni Aida sa isa't isa. Sa pagkakataong yon, alam naming wala na kaming takas sa aswang. Lalo't nasa mismong pamamahay pa yata kami nito. Maya-maya pa natigil ang paglagabog ng pinto. Kapwa kami nakiramdam at wala na kaming naririnig na ingay sa paligid. Gayunpaman, hindi pa rin kami nagpapakampante ni Aida. Bumalik kami sa salas at mabilis niyang kinuha ang kanyang bag. Nilabas niya ang ilang laman nun. Mga spray bottle at mga supot na may lamang asin. Nalaman ko mula sa kanya na talagang pinaghandaan niya ang pag-aaswang hunting namin. Kaya ginawa niya ang mga yon. Ang sabi pa niya, hindi basta-basta makakalapit sa amin ang aswang hanggat meron kami ng mga yon. Inabutan niya ako ng isa pang spray bottle at isang supot ng asin. Plano naming lumabas ng bahay sa takot na mas manganib kami doon. Dali-dali kaming lumabas at patakbo na sana kami palayo nang biglang sumulpot sa harap namin ng manananggal. Napasigaw kami sa gulat at kapwa na pasadsad sa lupa. Mabilis pa rin nakatayo si Aida at nakatakbo habang naiwan naman ako. Hindi ko magawang makatayo dahil sa labis na sakit ng tuhod ko. Napasigaw ulit ako sa takot nang atakihin ako ng nakakatakot na manananggal. Wala akong tigil sa kakasigaw dahil sa takot at sakit sanhi ng mga sugat na natatamo ko tuwing makakalmot ako ng matatalim na kuko ng aswang dahil sa ginagawa kong pagsalag sa mga atake niya. Nabitiwan ko kasi ang ibinigay sa akin ni Aida na panlaban dito. Mabuti na lang at binalikan ako ni Aida at sinabuyan niya ng asin ang katawan ng manananggal na umaatake sa akin. Dahil sa ginawa ni Aida ay mabilis akong nilubayan ito. Naghihiyaw naman iyon sa sakit at lumipad palayo. Agad naman akong inakay ni Aida pabalik sa may kubo. Bagay na ipinagtaka ko. Sinabihan ko siyang wag na muna kaming bumalik doon at umalis na lang kami. Baka kako bumalik pa ang aswang at hindi na kami makaligtas dito. Pero ang sabi ni Aida, kailangan daw naming makabalik sa kubo at makaakyat sa pinakamataas na baitang ng hagdan nito nang sa ganun daw ay hindi kami malapitan ng aswang. Nang tanungin ko siya kung paano siya nakasisiguro doon, ang sagot niya ay yun daw kasi ang napanood niya sa pelikula. Gusto kong mapakamot sa ulo sa narinig kong yon kay Aida.
Pero wala rin naman akong magagawa dahil hindi ko rin naman kayang umalis doon mag-isa. Lalo't paika-ika pa akong maglakad dahil sa malaking sugat ko sa tuhod. Eksaktong nasa itaas na kami ng hagdan nang bumalik ang manananggal. Nabuhay ulit ang takot sa dugo ko. Pero mukhang tama nga ang sinabi ni Aida dahil hindi nito magawang lumapit sa amin. Paikot-ikot lang ito sa paglipad sa paligid ng bahay. Gayunpaman ay nakahanda rin naman kami sa oras na umatake siya. May natitira pa kaming isang supot ng asin na ayon kay Aida ay hinaluan niya ng dinikdik na sili. Habang ang laman naman ng spray bottle ay katas ng pinakuluan na bawang na meron ding asin at sili. Magbubukang liwayway na noong mapansin naming nilubayan na kami ng aswang at nang tuluyan ng lumiwanag, nagpa siya kaming umalis na sa lugar na yon. Nawala na kami ng pag-asang makikita pa namin si Lorna. Labis ang tuwa kong malaman na ligtas pala siya. Tatakbuhin ko sana siya para lapitan nang pigilan ako ni Aida at sinabing wag ko raw lalapitan si Lorna. Itinuro din niya ang mga sugat ni Lorna sa katawan at nakita ko ngang may mga sugat yon na para bang mga paso. Nang tingnan ko ang mukha ni Lorna, mabalasik itong nakatitig sa amin. Hindi kaya si Lorna ang manananggal na umatake sa amin? Unti-unti kaming lumakad paatras ni Aida. Nang makalayo na kami ng bahagya kay Lorna ay nagmamadali na kaming tumakbo. Hindi naman nagtangkang sumunod sa amin si Lorna hanggang makarating kami sa kalsadang dinaraanan na ng mga tricycle. Mabuti na lang at malaki ang naging silbi ng malaking bag ni Aida at hindi niya ito hiniwalay sa katawan niya. Naroon din kasi ang kanyang pera kaya nakabili pa kami ng tiket pabalik ng Maynila. Takang-taka ang mga kasama namin ni Aida sa inuupahan naming boarding house kung ano ang nangyari sa amin. Bakit daw kami puno ng galos at sugat? Sinabi na lang namin na naaksidente kami pero hindi na kami nagpaliwanag pa. Simula noon, hindi na namin nakita si Lorna at wala na rin kaming balita tungkol sa kanya. Hindi na rin kasi siya bumalik sa boarding house na inuupahan namin para kunin ang mga naiwan pa niyang mga gamit doon. Naisip namin na baka natatakot na rin siyang magpakita pa sa amin. Nang mag-endo kami ni Aida sa pinapasukan naming pabrika, nagpa siya kaming lumipat na ng boarding house para kung sakali mang bumalik si Lorna, hindi na niya kami makikita. Hanggang ngayon ay magkasama pa rin kami ni Aida. Iniwasan na rin naming dumayo sa mga probinsya. Lalo't hindi naman namin gaano kakilala ang taong nagyayaya sa amin. Natatakot na kasi kaming maulit ang nangyari sa amin sa probinsyang pinagdalhan sa amin ni Lorna. Nahilig na rin ako sa mga kwentong katatakutan, bagamat may mga pagkakataon na kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko ang nakakatakot naming karanasan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat. Kumusta mga kapasta? Ako po si Midnight Man, ang narrator nyo para sa episode na ito. Iniimbitahan ko po kayo na dumalaw sa channel ko na Midnight Man Tagalog Horror Stories. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat.